Hello, ako po ulit si Kuya Louie at ituturo ko po sa inyo kung paano mag-format ng computer gamit po ang Windows 10 operating system. Let's go! Bakit kailangan nating matutunan ang pag-reformat o pag-format ng Windows 10? Ito po yung pangunahing dahilan. Ayon po sa news ng Microsoft.com, hindi na po o ititigil na po nila ang paggawa po ng mga technical support, yung mga software updates, tsaka security updates, may kinalaman po sa Windows 7. At ito po ay hanggang January 14, 2020. Eh, ang tanong, Windows 7 yung gusto ko pa rin gamitin. Hindi na ba gagana ang Windows 7 ko kapag January 15 na? Ang sagot ay magagamit pa rin. Yun nga lang, kapag may mga issue, software issue or virus na tumama sa Windows 7, malaki ang tsansa na hindi na to maaayos. So, suggestion natin, Windows 10 na po tayo. Pero maganda pa rin na gumamit tayo ng Windows 7. Okay? Now, nung nakaraan, gumawa ako ng video how to reformat your computer step by step sa Windows 7. Merong pagkakapareho ang Windows 7 sa Windows 10, pero meron ding pagkakaiba. So, isa-isay natin yon. Ang pagkakapareho po nung dalawa, Windows 7 and Windows 10, dapat po ang kanilang boot priority ay USB drive. At ang second priority po dapat ay hard disk drive. Okay? Kasi anuman yung laman o anuman yung laman ng USB drive natin na files ng operating system, yun po ay masasave dito sa hard disk drive. Okay? Ang pagkakaiba po, walang ganito ang Windows 10. Di ba? Sa Windows 7, sabi nila, lalabas po yan, press any key to boot from USB. Kailangan mag-press tayo. Kasi kung hindi, maglo-load po yung original operating system na nakasave sa hard disk drive. Pero pag nag-press tayo ng any key, ang magbo-boot po yung operating system sa loob po ng flash drive. So, yun yung Windows 7. Sa Windows 10, wala pong ganyan. Direkta po siyang maglo-load. So, mapapansin nyo po, maglo-load na siya. Hindi na siya magsabi, press any key to boot on USB. Tapos, direkta po siyang pupunta dyan. Kiklik natin yung next, tuloy-tuloy po siya. Yun yung pagkakaiba. Now, pagkatapos po na mag-install ang Windows 10, yan po. Nakita nyo, check na lahat. Ano po? Yan. Makikita nyo po yung part na to. Magre-restart po si computer. Now, pag nakita nyo po yung part na to, ang suggestion ko po, tanggalin nyo po yung flash drive. Ulit po, pag nakita nyo po yung part na to, yan, restarting in 6 seconds, 5 seconds, tanggalin nyo po yung flash drive. Bakit po? Kasi pag hindi nyo po tinanggal yun, babalik po kayo dito sa ganito. So, yung Windows 10 po na laman ng USB drive, pag nakita nyo po yan, na-load nyo na po yon sa hard disk drive. Okay, so wala na pong problema. So, ang tanong, sir, baka masira naman po yung flash drive ko. Ang sagot ay hindi. Sa 3 beses kong mag-reformat ng Windows 10, hindi pa naman nasisira yung flash drive ko. Sana hindi masira, ano. Pero kung ayaw nyo ng ganun, yung pag nakita nyo yung restart na to, tsaka ayaw nyo tanggalin agad yung flash drive ninyo, ang suggestion ko po, yan, balik kayo dun sa bootable drive, pipindutin nyo po pag Lenovo F1, tapos pagpalitin nyo po itong dalawa. Yung number 1 na po ay IDD HDD, tapos yung number 2 po ay USB HDD. Okay? So, hindi na po kayo babalik sa part na yan. Okay? Pero, pinakamabilis, pag nakita nyo yan, tanggalin na po yung flash drive. Unlike po sa Windows 7, kita nyo, pag nag-restart po siya, yan, tatanungin po kayo, ay lalabas uli yan sa pangalawang beses, and second times,
press any key to boot from USB, hindi tayo magpe-press ng kahit ano. Yun yung Windows 7. Yun yung pagkakaiba po nila. Okay po. So, sa Windows 10, iba po sila. Pag nakita na pong restart, tanggal po ang flash drive. Now, yung part po na yan, after nyo pong click yung install, agad-agad, pupunta po tayo dyan sa Activate Windows. Hihingan po kayo ng product key. Pero sabi natin, sir, mahal po ang product key ng mga Windows. May suggestion po ako. Yan. Yung part po na ito, nakita niyo po yung www.scdkeys.com. Diyan kayo pwedeng bumili ng mga mura na product key ng mga Windows. Sa akin, ang binili ko lang yung Windows 10 Home. Magpo-provide po ako ng link ng video tutorial kung paano po gagawin po yan. Another thing, iba sa Windows 7, kailangan nyo pong gumamit ng Power ISO tapos ng Rufus. Pero dito sa Windows 10, hindi na tayo gagamit yan, Power ISO at Rufus. No. Direkta na tayo makakapag-download ng Windows 10 na bootable. So paano po yon? Papakita ko po sa inyo. 2,000 years later. Okay, so ito na po yung computer na ni-repair ko po. Yung sa part po ng computer power problem. So, okay na po siya. So, ang ginawa ko, ni-reformat ko siya uli bilang Windows 7. Ang gagawin natin ay i-upgrade na po natin siya. Ito yung ginawa ko pong bootable flash drive kanina. Dun sa kaninang video. So, ang gagawin natin, ilalagay po natin to sa USB port. Okay. Yun. So, ito yung ebidensya na nasa loob na siya. Okay. So, ito yung ating bootable flash drive para makakreate tayo ng window. Ang gagawin natin, re-restart po natin. Tapos, katulad po ng Windows 7, ang gagawin natin ay papasok po tayo sa BIOS. Dito sa Lenovo, F1 po siya. Shutdown muna. Tapos, click po yung F1. Okay. Tapos, gagawin nating first priority yung ating flash drive. So, start up sequence. Enter. Yun. First boot na po yung USB flash drive natin. F10, save and exit. Then, enter. Sa Windows 7, hindi po ba may lumalabas press any key?
Pero dito po, sa Windows 10, wala pong ganun. Diretso po siya sa OS ng 10. Okay. Nag-i-start na po siyang mag-load. Yan. Halos pareho po siya ng Windows 7, ano? So, ang click po natin dito ay Next. Tapos, Install Now. Yan. So, hihilingan tayo ng Active Windows o yung product key. Kung tayo po ay mga CSS teacher, pwede po natin gawin ay next na lang natin. Yan. Huwag na yung product key kasi ang target natin, maturuan lang yung mga bata na mag-install ng Windows 10 o mag-upgrade ng Windows 10. Pero dito po, tatype ko po yung product key na nakuha ko po sa SCD Keys. Website na yon ng product key ng Home o Windows 10 Home. Natin kung tatanggapin yung product key natin. Yun. Tinanggap. Click po itong I accept the license term. Click yung next. Okay. Now, sa dalawang yan, mas gusto ko po yung custom kaysa sa upgrade. Okay. So, yung part na to, para mas malinis po yung paglalagyan natin ng Windows 10, i-format ko po yan. Click OK. Yun. So, okay na siya. Dun sa partition 2, wag natin format yun kasi diyan ko nilagay yung mga data ko po. So, ang lalagyan natin ng Windows 10 itong partition 1. So, click Next. Yan. Forward ko na po yan. So, okay. Meron na tayong Windows 10 na computer. So, madalas, ang ginagawa ko po, ang unang-una kong ini-install sa Windows 10 yung mga web browser tulad ng Mozilla Firefox, Google Chrome. Sunod, nilalagay ko po yung Microsoft Office, VLC, WinRAR, Adobe Reader, tsaka yung mga apps na kailangan ko. Ngayon, para maging mabilis tayo sa pag-download ng mga yan, merong isang website na nandun na ang lahat. Bawa, type ko
www.nanite.com. Ay, mali. Nasobrahan. .com. Okay. So, mapapansin nyo po dito sa website na to, nandyan na po yung halos yung kailangan natin, ano, yung Chrome, yung check lang natin to, Chrome, Firefox. Gusto nyo ng Foxit Reader, libre po yan. Yung mga antivirus natin tulad ng Essential, Malwarebytes. So, yan po. WinRAR. Yan. BLC. Yan. At mahilig tayo manood ng video. So, hindi na tayo mahirapang isa-isahin i-download itong mga to. Sa Nanite na website, yung mga kadalasan po na kailangan nating apps ay nandito na po. So, after nyo pong mapili yung mga kailangan po ninyo dito, so pipindutin nyo po dito itong download and run your custom installer updater. Get your Nanite. Tapos, click po itong run. Yun. So, mapakita nyo po, nag-download na po siya. So, mabilisan pong mada-download. Hindi na natin iisa-isahin. Da-download ko yung BLC, da-download ko yung Avast, da-download ko yung Reader, Adobe Reader. So, dito sa Nanite, mabilis natin siyang mada-download. Okay? So, yan po yung ginagawa ko pagka bagong format yung ating computer. So, I hope may natutunan po kayo sa video na ito. At please, don't forget to subscribe. Thank you po.